Hi, Mami Rosel. Thank you sa pag-follow. Sagutin kita. So, ask lang hulog ko is sa SSS is noong August 2024 pa. Huminto kasi ako sa pagtatrabaho. Ngayon buntis ako. And January 2027 pa ako mga anak. Pwede pa po ako maka-avail sa SSS Maternity. Check natin, Mami. I'll be using SSS Maternity Benefits Calculator.com para ma-check ko yung qualifying period mo. So, para sa mga gusto mag-self-compute, punta lang po kayo sa site and follow the steps. So, yung step number 1 natin is lagay mo kung anong member type mo. So, I assume you're under voluntary, Mami, no? And then, for maternity case, normal delivery or CS delivery. If ever na mali yung nailagay ko dito, you can go back to the site and then gawin mo lang yung ginawa ko and ilagay mo lang kung ano yung tamang member type mo and or tamang details. And then, enter EDD, January 2027. Show qualifying period. So, ang qualifying period mo is October 2025 to September 2026. So, kailangan at least meron ka daw 3 months posted contribution. So, ang current month ngayon, Mami, is June 19, diba? So, pwede mo pang mahabol yung April, May, June second quarter, kung mabayaran mo siya ngayon. So, let's say, mag-generate ka ng 1 PRN, bayaran mo yung April, May, June. I recommend to pay on or before end of June, just in case lang na mabago yung EDD mo to December. So, at least meron ka pa rin pasok na qualifying or contribution sa qualifying period mo. Now, kung halimbawa January ka manganak, may extend ang qualifying period mo until July, August, September. So, yung last month ng qualifying period mo is September. Let's say for example, magbabayad ka ng April, May, June. Sample lang to, Mami, ha. It's up to you. Since kung voluntary ka, ikaw yung pili ka lang kung magkano yung or kung magkano yung kaya mong hulugan. Pero ang minimum for voluntary, 750. Meron pong SSS contribution table for 2026 ng mga voluntary, ha. I-check nyo na lang dun kung magkano yung amount. And then, yan. So, for example, 750. Kunwari, ito lang yung nahulugan mo. So, ang estimate na pwede mong makuha is 8,750. Now, kung gusto mong mas malaki pa yung pwede mong makuha and kung kaya naman, bayaran mo yung July, August, September. Again, kung quarterly ka magbabayad, bayaran mo siya on or before end of September. So, yung April, May, June, I recommend pala na bayaran mo siya on or before end of June para just in case lang na mabago yung EDD mo to December, at least meron ka pa rin pasok na qualifying period contribution. Yan. So, let's say for example, 3,000 yung hulog mo sa July. Depende sa'yo, Mami, ha, kung magkano yung ihuhulog mo if you are voluntary. So, ito is ano lang, para may idea ka lang kung magkano yung possible mong makuha if ito yung hinulog mo. So, ito yung possible estimate na pwede mong makuha based dito sa contribution na nilagay ko. Ayan. So, sa mga gusto pang magpa-compute or magpa-estimate, comment lang your EDD, your contribution, and paki-comment na rin po kung anong type of membership kayo. And make sure na naka-follow kayo para maka-respond ako sa inyo ng video reply. And in case lang na kailangan nyo ng extra fund, I have a referral link po dito. I-click nyo lang siya. Madadirect po kayo kay Union Bank credit card. Wala tayong commitment po dito, whether you're approved or not. Pwede po kayong mag-fill up. This is credit card. If ever na ma-approve kayo, you can use it for your emergency expenses na kailangan yung bayaran kaagad. But reminder lang, credit card po kapag ginamit nyo siya, kailangan nyo rin siyang bayaran.